Rest day po sa ginaganap na FIDE World Olympiad 2024. Pero yung mga chess player, hindi nagpahinga. At isa na dyan po si Grandmaster Magnus Carlsen na naglaro pa dito sa Title Cup 2024. Ito yung interesting part eh. Kalaban niya po sa round number 8, walang iba kundi si Grandmaster Dennis Lasabic, ang batang Grandmaster na medyo pinagdududahan po nila na nag-engine. Bakit po? Sa online po kasi lagi niyang tinatalo o madalas niyang tinatalo si Magnus, si Hikaru, at iba pang malalakas na player. Sa pagkakataong ito, ganun pa rin bang storya? Ano po ang nangyari? Puti si Magnus. Tumira po siya ng E4. Si Dennis Lasabic sinagot lang po ng E5. Knight F3, Knight C6, Bishop B5. So, Ruy Lopez po ang pinasok, no? Nag-Knight F6 po yan na Berlin defense na sinagot ni Magnus ng D3. Tumira po ng Bishop C5. Nag-capture lang si Magnus sa may C6. Yan po yung tinatawag nilang Ruy Lopez na Berlin defense exchange variation. So, kinakapture po talaga yan. So, pagka-takes po, ngayon, kung titingnan nyo, libre po yung pawn. Pero hindi po pwede i-takes yan. Kasi once you capture, may mga idea po na queen dito. Hit the knight, may mati threat. Kaya, nag-H3 lang. Ayaw niya magpapin. Na sinagot lang po na queen E7 to defend the pawn. Nag-knight naman po sa may dito. Ang ikot po niyan ganito eh. Pre-pressure rin po yung E5. Kaya sinagot po yan ng knight d7. Nag-knight naman po sa f1. Since sinidepensahan mo, dito ko. Ayan, no. Yan yung gagawin kong pasok. At yung knight f1 po, ay novelty na pala yan. First time na gamit sa tournament. Anyway, pagka knight f1, nag-f6 po yan. Tumira na po ng bishop e3. Ay, yung pala yung plano ni Magnus. Pinapalit niya lang po yung bishop. So, ang ginawa po, b6. Interesting yung b6, no? Nag-b6 lang. Hindi naman para depensahan yung C5 kasi may defender na yan sa ang pangat naman kung pawn pagka-capture mo. Pero ang plano pala niyan, yung bishop lang. Gusto pong ilagay sa B7. So, ang ginawa kasi ni Magnus, nag-queen D2, nag-A5. Baka dito din gusto ilagay. Not just that, pinaprevent din yung mga posibleng A3, B4 later on. No? Anyway, Magnus nag-A3 pa rin eh. Hindi to play B4, but to prevent yung bishop B4. Anyway, nag-bishop d6, umatras po. Ito pong si Dennis Lasabic na sinagot na ng knight g3 ni Magnus intending to go knight f5. Kaya na pa g6 si Dennis Lasabic. At according po sa engine evaluation, slightly better daw po si Dennis Lasabic. Konting-konti lang naman. At pagdating sa oras, lamang pa siya ng konti. Anyway, Magnus nag-castling na. Pagka-castling, nag-C5 lang. Napakakunat na tira ni Dennis Lasabic. So, pre-event niya po yung break sa D4. And at the same time, para pag nilagay po yung bishop dito, may control na po agad sa gitna eh. Anyway, Magnus, umatras yung kabayo. Para saan? Para pagka bishop B7, ayan, nag-develop na atake po by playing F4. So, vacating the square yan o parang line clearance yan para maitulak yung pawn. Pagka F4, nag-castling lang si Dennis Lasabic. Si Magnus naman, tinulak eh. Kasi ang ganda ng kakalabasan pag iti-takes lakas ng knight sa F5. Pero, hindi naman kinapture. G5 lang na mali daw. Ibalik ko lang. Ang pinapatira ng engine, kakaiba eh. Lamang daw po dito ang itim, pero kailangan niyang gawin to. Ayun no. Sacrifice the pawn. Pag kinapture po kasi yan, knight C5 may pressure dito. Pag dinipensahan mo, ang tanong paano? Walang way para madipensahan. Pero ang ginawa nga ni Dennis Lasabic, nag-G5 eh. Pagka G5, mali daw, pero equal lang naman. Pagka G5, nag-Queen E2. Tumira naman po ng King B8. After King B8, nag-B3 lang. Ayan, so medyo nagkunata si Magnus. Siguro naramdaman niya na yung possible move na tulak sa C4. Anyway, nag-King C8 yan. Hanip yung tirada, no? Pabalik-balik lang. Bakit? Since wala na po siyang ganon, kailangan niyang i-activate to. Bumalik yung king sa C8 para pagka A4 ni Magnus, knight B8. Iikot po siya papunta ng C6. O yun. So, binigyang square yung knight sa B8. Anyway, tumira po si Magnus ng knight H5. Pumasok ng kabayo. Nag-queen F7. And then G4 lang. So, medyo close na po yung king side, no? Ngayon, sa queen side na lang may play. Anong ginawa? Nag-knight c6. Tumira po ng h4 si Magnus. Akala ko isasara. Bigla nagwala sa kabilang side. Anyway, hindi tinix yan eh.
According dito sa engine evaluation, maganda daw i-takes. Pero hindi po kinapture. Kasi pag takes, natakot siguro siya sa mga ganong idea. Magkakaroon ng pressure doon. Ang pinili is 8-6. Anyway, 8-6 equal pa rin. Ang ginawa po ni Magnus, nag-queen F2. At sa ngayon po, yung oras, lamang na si Magnus halos 1 minuto. So, tumira lang po ng bishop E7 si Dennis Sasabik para depensahan ito. At yung reyna malaya na makagalaw na sinagot ni Magnus ng King G2 lang. Mali pa nga daw. Balik natin, no? Ngayon po kasi kailangan na daw po ito. Kailangan na daw mag-develop ng knight para pagka-capture po doon, knight takes ka, may knight na ganon. Ang king move po, mali. Bakit? Kasi pagka knight B4, medyo mahirap ang posisyon ni Magnus. Bakit, coach? Close lang naman. Makikita nyo po kung paano atake dyan. Ito, so nag-queen lang po sa may D2. Tumira po ng bishop A6. Ayan, unang plano, dagdagan ng pressure dito. Ano ngayon, may po naman na defender, diba? Tingnan nyo mabuti. Nag-rook po si Magnus doon para depensahan. Nag-rook D7, dodoblehin yung tore. Mali pa nga daw po yan. Ang maganda daw po is capture na agad eh. Pero ang plano niya naman talaga, for pressure rin po yung D3, kaya nag-rook dyan. Nag-angat din yung tore para depensahan din. Para siguro mag-rook D1. Pero mali. Ang tamang tira daw dito is kainin mo ito, bawiin mo, and then mag-knight F3 ka. Very important yung knight F3. Alam niyo kung bakit? Kailangan niya mag-knight E1 to defend this pawn. Pero hindi ginawa ni Magnus na gano'n. Ngayon, bakit kailangan depensa niyan? Kasi pagka rook D8, nag-rook D1, ito po ang kadahilanan. Kaya kailangan ng knight F3, knight E2, dahil may napakagandang brilliant move si Dennis Lasabik dito na pinawalan niya. Knight takes lang sa may C2. Kaya kailangan yung knight eh. Anong meron yan? Di ba libre yan? Bishop takes lang sa may D3. So, sa pultor, sa pulreyna, kaya tinix na lang po yan. And then, binawi po. At sa ngayon, 2 pieces for a rook ang naging palitan. Pero may kasama 2 pawn, nakahang pa yun, weak pa yun. Naku po, ang hirap ng posisyon. So, ang ginawa po dyan, nag-knight na sa F1 na sinagot ng queen takes B3. At ito daw po ay winning na kay Dennis Lasabik. Dali na naman ata si Magnus. Tuloy natin. So, nag-knight na po doon para siguro magna-knight E6 para maka-counterplay naman. Kaso, tinikman lang yung pawn eh. Nag-king move. O, bakit? Dinipensahan po yung pawn na ito. Aba, tinirahan lang ng queen B3 ulit. Nakapin yung bishop. Ang pinakaplano po ng queen B3, umalis lang sa harang ng pawn sa A para itulak ng itulak yan. So, ang ginawa po dito ni Magnus, umatake sa tore, inangat lang. Tumira po ng rook C1, tinulak na nga po yung pawn. At pagkatulak ng pawn, nag-rook A1, tinulak pa rin. At si Magnus wala talagang magawa eh. Ang ginawa na lang po niya, nag-capture sa pawn sa G5 na binawi ng H-pawn. And then nag-king move para iwas sa pin pero C4 naman. Grabe naman yung C4. Talagang tutulak po ng tutulak. No? Talagang depensado na lahat na. Wala na itong magawa. Anyway, tumira po yan ng rook A2. Sinagot lang ng bishop B4. Tumira po ng queen C2. Wala na magawa si Magnus. Tingnan nyo, 1 segundo na lang. Kinapture takes. And after rook B3, tingin ko po naubusan ng oras. Anyway, kahit hindi naubusan ng oras si Magnus, wala na siyang tira dyan. Kasi pag tinigs niya, tulak ng pawn. Hindi madepensahan dahil meron pong rook B1. Grabe, no? Ano pang gagawin mo? Wala na eh. Wala na eh. Pag nagbantay ka naman yan kasi may rook B2, magpipilitan kang i-takes at ito po ay mag-pro-promote na. At dahil doon, dali na naman si Magnus kay Lasabik. Etong matindi. Pagkatapos na pong talunin si Magnus, next round, nakalaban niya walang iba kundi si Hikaru Nakamura naman. Grabe. So, si Hikaru, ano po siya? 7 out of 8. Si Dennis Lasabik, 7.5 out of 8. So, leading, no? Tingnan natin kung makalusot siya kay Hikaru. Tingnan nyo po, medyo bibilisan ko na lang to So, B3 po ang tinira, tamang development lang. Yan ang kunat ng approach ni Dennis Lasabik. Parang London setup po yung ginawa niya. Si Hikaru naman, double fianchetto. Anyway, nag-C4, A5, ayan, no? Ito, typical po yung setup na gagawin ni Hikaru. Tingnan nyo, ayan, no? Tapos Queen A1. So, common yan dito sa double fianchetto, magpe-pressure po siya doon. Pero, hindi umubra yan.
tingnan nyo po yung ginawa ni Dennis Lassavic, Queen B6, typical development, Rook C1, umatas yung bishop para makagalaw yung kabayo, C5 doon, D5, at lamang na naman si Dennis Lassavic. Tingnan nyo, nangitim na po yung bar. No? Bakit po siya lamang? Ipit to. Naka D5 na Sara eh. Tapos gaganon-ganon na lang yan eh. Tingnan po natin nangyari. Nag-Rook E1 kasi wala na magawa yung sipal. Sarado na, E5. Tinulak yung pawn, empasan, tinakes, and then inatake yung tore. Excellent move, tumakbo, and then kinapture yung pawn. 1 pawn up, malinis po si Dennis Lassavic. Ubos na naman ata si Hikaru. Anyway, ano ang nangyari? Nag-rook doon, tinulak, night move lang, nag-night move lang din. At ito po ay malinaw na 1 pawn up. Yun nga lang, tingnan nyo po mabuti yung oras ha. Umatras po yan. Tapos yung kabayo, pumasok, sinipa, tumakbo. Nag-rook D8, open file lang. Tumira po bishop C3, nag-H5. Tumira po ng rook D1. Tamang ikot-ikot lang si Hikaru. Nag-bishop H6. Tumira po ng queen B2. Nag-king move na mali. Ang tamang tira daw, H4. Medyo madaliin mo na. Yung king move, masyadong passive. So, nakapag knight F1. Pagka knight F1, nag-bishop doon. Mali na naman daw. Kasi ngayon, hindi mo na ito magalaw. Kasi nakapin yung bishop mo. Anyway, tumira po ng knight dito, pabalik-balik lang. Nag-queen naman sa A3. Ito pong si Dennis Lassavic na mali na. At nagkamali na po. Dahil tingnan nyo po yung oras niya, 24 seconds na lang. Equal daw po ito bigla. Ang ginawa po ni Hikaru, nag-F4. Tumira po ng B4, takes, and then nag-A5 or A4, inatake po yung kanyang reyna, tumakbo sa C6 na sinagot ng knight C4. Ang ganda ng knight C4. Equal na po talaga kasi kahit one po nababagsak na to. So, hindi lang yun, no? May threat po siyang malupit na hindi nakita ni Dennis Lassavic eh. Kasi siya po ay tumira ng rook B8. Question mark. Na time pressure na 5 seconds na lang. Bakit question mark? Boom. Ubos. Libre yung bishop, hindi makapture dahil doon. Well, akala ko susukuyin yung dalawang solid na player pagdating sa pabilisan. Tinalo niya si Magnus pero winning na winning siya kay Hikaru. Hindi siya nakalusot. Tinalo pa rin siya ni Hikaru. So, ang ending, ano po nangyari sa torneo, ito po ang final standing after round number 11. Nag-champion po si Alireza Firouzja na sinundan ni Jeffrey Xiong. Pareho silang 10 points. Samantalang si Aram ang third place, si Jacobian. Hikaru ang fourth. Naroditsky ang pang 6 lang. Si Dennis Lassavic. Ayan o. At si Magno, ayan si Nepo kasali din pala. Martinez kasali din. Daniel Dubov kasali din. Pati nga asan si Magnus? Ayun si Magnus, malayo. 8 points lang si Magnus. Medyo nagkalat si Magnus. Siguro na bad trip. Tinalo kasi ni Dennis Lassavic eh. Anyway, yan po ang nangyari sa early edition ng Title Tuesday. Abangan nyo po yung mga susunod natin na videos. Mag-analyze po ako ng mga game, mga lulupit na game sa Olympiad. Yung mga previous round, abangan nyo po yun. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye po. Salamat na marami. That little mouse, 'cause I'm an albatross.